Mainit na issue noong nakaraan, itong si Pangulong Bongbong Marcos, nung siya'y nilaglag ng kanyang kapatid, meron din siyang sinabi, or yung kanyang spokesperson sinabi na tapos na, nakapagpa-drug test na siya noong 2021. So bakit kailangan pang ulitin? Ngayon may panawagan si Chavit Singson at sinasabi na guilty ka sa paggamit ng droga kung ayaw mong magpa-drug test. Banat ba yan? Anong opinion mo dyan? Ako ayoko na mag-drug test siya. Sorry I disagree Pasensya ka na Governor Singson. Kasi bakit pa ako papadrug test yan? Kahit pa hair follicle yan kayang-kaya nilang bilhin yung ospital. 'Di ba? Ano lang parang sinabi mo lang na hindi ka naniniwala sa sinabi ni Aimee. Ako naniniwala kasi ako Sobrang naniniwala ako na hindi ko na kailangan hingan pa ng drug test si BBM. Yun lang sa akin sa aking sariling opinion. Kasi kahit anong pilit nyo, ang kapal na ng mukha niyan. Hindi naman magpapadrug test yan. Pangalawa, kahit pa mapilita magpa-drug test yan, ang dali-daling naman dayain. Diba? Yung batas nga, they can bend the law. Ito pa kaya, they can bend the result. So, how much more kung gaganyan? Ako po, wala yan. Kalokohan. Budol lang yan. Coach Oli, sa tingin mo ba ang hindi pagpapadrug test ni Pangulong Bongbong sign na baka totoo yung sinasabi ng kanyang kapatid? Ate. Alam mo, tama si Banat Baydon We are beyond drug test na. Tapos na tayo doon. Isiniwala, tandaan po natin si Aimee is eyewitness. Hindi, first hand po siya, hindi po ito yung narinig lang kung kanino, sinabi ni PRRD na adik. Hindi. Si Senator Aimee mismo ang naglilinis nung kalat ng kanyang kapatid pag sila ay gumagamit. Si Aimee mismo nagsabi, nakita niya na ang almusal ay marijuana. At hindi kayang-kaya nila yung microdosing. So, we are beyond that. So, sa akin lang, kung pakiusap natin sa mga manunood, wag na natin hingin para sa akin yung drug test. Ang hingin natin, ano ang responsibilidad ng AFP dito? Because knowing na compromise ang health ng presidente. And that is a legal issue. Wala po tayong pinapanawagan dito na sedition Hindi po. Pero may responsibilidad ang AFP dito. Kasi hindi po pwede na adik ang presidente. Karapatan ng taong bayan na ipagtanggol ng AFP ang konstitusyon. So kung may adik na presidente, ako nagtatanong lang, ano ang magandang o tamang tindig ng AFP kung may adik na presidente? Nagtatanong lang. Sa akin naman, simula't simula pa naman, naniwala na tayo kay Pangulong Duterte. Kaya nga ibang presidente, yung ating sinuportahan. Sa tingin ko, hindi na kailangan ng ng hair follicle test na yan. Kasi maraming paraan para dayain yan Nadaya na yan noong 2021 Pero yung 2021, hindi yun hair follicle test. Hindi, drug test lang talaga siya. Ano lang siya? Yung usual. Usual na drug test lang dyan sa St. Luke's. Kaya lang, ang question nga doon, yung napakabilis na pagkakuha ng resulta. Halos 2 minutes lang yung pagitan from the time na pinasok sa laboratory hanggat makuha yung resulta. Bigyan ng specimen. Iyan, oo. Na kahit sa siguro 5 minutes, hindi matatapos yan. Or sabihin na natin, 30 minutes. At dito, ang dami nang nangyari, ang dami nang nagawa na hindi, na ayon sa batas. So ngayon, ang kailangan, hindi na hair follicle test siguro dahil kapatid na mismo ang nagsabi. Kumbaga, kasama nila sa pamilya, pinapatunayan na tama yung sinabi ni Pangulong Duterte. Ang kailangan nga natin ngayon siguro ay baguhin ang sistema ng Pilipinas. Kasi parang yung batas natin hindi naman sinusunod pero wala naman nakukulong. So, baguhin ang sistema para na sa ganon, sa mga susunod na henerasyon natin, may sasaayos ang buhay nila. Kasi kung ganito lang ganito, walang mangyayari. Ang ipapakulong lang, yung gusto nilang makulong, pero yung mga mastermind nandiyan pa rin, wala. Paulit-ulit lang yung cycle, ganito at ganito, walang mangyayari sa Pilipinas. Napakayaman ng Pilipinas. Tayo ang pinakamayaman when it comes to natural resources. Pero, bakit tayo nangungulelat? Kasi nga,
ang daming magnanakaw sa Pilipinas. Yun ang problema natin, na binabali nila yung batas para makapagnakaw sila. So, kailangan natin ng matibay na batas para magwardyahan, hindi lang ang mga Pilipino, kundi yung Pilipinas at ang kaban ng ating bayan. Joy Guevara. Matagal nang guilty si Marcos. Doon pa lang sa mga sinabi ni Jaime Marcos, matagal nang guilty si Marcos sa pagdodroga. Ngayon, ibahin na natin. Hindi na hair follicle test ang ating ipinawagan. Ang ipinawagan natin ay ikulong ni Marcos yung mga pinakawalan niya ng mga drug lord at magpakulong siya ng mga drug lord. Kasi marami na, alam naman na natin kung gaano katalamak ang droga dito sa bansang Pilipinas. Mismong si dating Vice President pa ang nagsabi niyan sa mismong lugar niya na napakatalamak ang droga. Kaya ngayon, kagaya ng sinabi ni Bay, na hindi na natin kailangan ng hair follicle test na yan. Pwede nilang doktorin yan. Pwede na nilang bayaran yan. Ang ipanawagan natin ngayon, trabahuhin ni Marcos Jr., gamitin niya yung confidential fund niya para matukoy kung sino yung mga drug lord. Sa tutusin nga lang, kahit hindi niya nagamitin yun, tukoy niya na kung sino yung mga drug lord dito sa bansang Pilipinas. Kapag nalinis niya yung droga dito, siguro kahit papano doon, maiintindihan at maano na siya ng taong bayan na talagang nagbabago na siya o hindi na siya gumagamit ng droga. At mas maganda pa rin din siguro na pati siya kasama sa sa mga drug lord na yon. Kasi nga, kagaya nung sinabi ko nung una, malinaw na sa atin ngayon ba't walang nahuhuling mga drug lord sa bansang Pilipinas dahil mismong si Marcos Jr. ata ang kanilang protektor. Uy. Ako, yung sinabi ni Kuya Bay, tama ka eh. Hindi na kailangan mag-hair follicle. Kalukuhan yan eh. Alam niyo kung bakit? Comment niya eh. Yung election niya, nagaya eh. Yan. Yung kayang book lang. Diba? Kalukuhan yan. Kaka-obvious naman eh, gumaganon siya. Ano? Hindi normal yun eh. Wala akong nakita ng presidente yung gumanon. Wala. Siya lang. Kaya kanila nag-post ako sa Facebook, di ba? Sa presidente naman may... Pilipinas naman mayroong presidente yung gumagano. Or gumano. Gumano na article. Marami na comment, oo. One of one. Rare. Kabumbun rare yun. Kaya, ang panawagan ko kay Bongbong, mapahinga ka. Pahinga na. Si Zelensky ata, no? Zelensky ba yun? Hindi si Zelensky. Kasi si Zelensky, medyo may pagkakulang sa edukasyon, no? Kaya, ayun. Ang panawagan ko kay Pangulong Marcos, alam ko, nakikita mo ko lagi ng eleksyon ng 2022. Okay? Kasama ko mga SMLA nun. Yung mga SMLA ko, namumukhaan ako ng mga yan. Kasi lagi ako nasa box. Anong pan din yan? Walok pan yan. Walok pan lang to, President panawagan ko sa'yo, bakasyon ka muna kay 3 years lang. 3 years? Bakasyon ka Grabe muna. naman bakasyon yan. 3 years na, kapalit mo si Sara na Presidente. Pwede. Kapalit mo, nakakulong ka na. Diba? Ayun mo nun, mahaba Di ba mukhang mangyayari yan dahil si Ramon Ang daw ang parang Hindi natin alam. Mamaya pupuntahan natin yan. Paring RJ, dyan sa drug test issue. Hindi na kailangan yan. Kasi isipin nyo, kapatid na ngayon nagsabi. At ito pa, meron pa silang sinasabi na sinisiraan lang daw ni Senator Amy si Bongbong Marcos. Anong makukuha ni Senator Amy kung sisiraan niya yung kapatid niya? Unang-una, 'di ba? Wala Senador siyang na siya. makukuhang senador na siya. Tama. Tsaka hindi niya na kailangan kunin yung suporta ng mga Duterte dahil alam natin pag Marcos at totoong Duterte supporter ka, madalas ayaw mo kay Senator Amy dahil nga Marcos. Dahil nga doon sa sinasabi niya o yung pinagtatanggol niya yung kapatid niya na hindi niya laging, alam mo yun, hindi niya sinasama doon sa mga pinapangalanan. Yung pangalawa, isa pa, bakit niya gagawin na siraan yung kapatid niya kung pati yung pangalan niya masisira? 'Di ba? Ang point niya nga doon, kaya niya pinatakbo yan si Bongbong Marcos para ma-redeem yung pangalan nila na Marcos. Mas winnable ang lalaki kasi talaga. Oo, tama. Pero kung bakit niya sisiraan, yun yung pinapalabas nila, bakit niya sisiraan yung kapatid niya kung gusto niyang i-redeem yung Marcos? 'Di ba? Parang pati sarili niya nilaglag niya na dito. Ang ano nga ni Senator Amy dyan, parang
okay lang kahit anong mangyari sa akin sa future basta masabi ko to para sa mga Pilipino. Kaya yung drug test na yan, hindi na kailangan kasi alam naman ng lahat eh. Nakikita na sa itsura pa lang eh. Kaya hindi na natin kailangan yan. At isa pa, yung pinapalabas nila ng 2021, ayun yung pinapakalat ng mga tanso vlogger na negative daw. 'Di ba? Ano yun kung di ako nagkakamali, urine yata yun. Pag drug test ka ngayon, bukas mo pa makukuha yan. Sa kanya sobrang bilis, 2 minuto kung di tayo nagkakamali, 'di ba? Hindi umanong, meron nga daw, sabi nga, ang diploma nga daw niya na peke eh. Oo. Yan pa kayang drug test, di ba? And maganda yung Kami punto mo. pahabol ako Oh, sige. Ako, walang bias Sino mas naiintindihan nyo? Si Marcos o ako? Ikaw. Di ba? Kasi hindi ako nagaganon Normal talaga yun. Partida pa yan. Partida pa, no? Totoo yan, ha? May punto siya, may Totoo yan. punto Kasi siya. kapag ka nag-speech nga naman, isa din yun sa diba? pino-point out ni Aimee na kapag napapanood kitang nag-speech, kung ano-ano na pinagsasabi mo, ang labo-labo mo na. Samantalang ito si Jack, meron pang Partida fault pa. line. Partida. Oo, may fault line to, pero mas malinaw siyang magsalita at magpaliwanag. Naman. On point. Diba? Siyempre, nahawa ko sa inyo Actually, nung simula nung naging membro ako ng Bananeros, namalino ko Dati bobo ko Ayun. Maraming salamat sa inyo, Bananeros. Lalo na kayo. Buti tumalino ka na. Boss kayo, Kuya Kwan. Bakit ito? Ang ko alam kayo, Kuya, kunak ka sa hilot Hilot lang yun. Pero ayun na nga, speaking of last week lang to sinabi ni sa press conference niya bago ilabas ni Zaldico yung kanyang mga nalalaman tungkol sa issue, nagsalita ang Pangulo. Tinanong siya actually kung sasampahan ba ng kaso, kasama ba sa mga kasuhan ng iyong pinsan na si Martin Romualdez. Ang sabi niya malabo. Hindi daw. Pero matapos itong mga revelasyon na ito at yung mga nangyaring revelasyon din ng kanyang ate, biglang-bigla na nag-announce siya kahapon at nire-recommend na daw ng ICI na sampahan ng kaso itong si pinsan niya na si Martin Romualdez at saka si Zaldico. Nire-recommenda. Banat Bay, ano sa tingin mo? Bakit biglang-bigla na pinasampahan ng kaso? Nire-recommenda. Sa tingin mo, makakasuhan ba? Masasampahan ba ng kaso? Kasi ombudsman ito Hindi. Pakinggan nyo yung video ko kagabi. Kanina umaga. Pinaliwanag natin for optics yung ginawa na naman ni Marcos. Kasi ang unan lang niyang in-announce, si Zaldico plus the 17 others. Yan yung una. Yan yung una. Wala si Romualdez dyan. Tapos biglang maya-maya, May pangalawang video. may pangalawa na sinasabi nang nandyan si Romualdez. Pero, ang existing warrant ay kay Zaldico. As a matter of fact, sinerve nga yung warrant Sinerve na. Natatawa nga ako. Winaran siya, 4 lang ang pupunta. Sa bilyonaryo ka. Kayo nga, nung pinuntahan yung KOJC nun, ilang batalyon yun. Di ba? 6,000. Oo. Alam naman natin, peaceful lang KOJC. Ito, may sariling security na 40. So, 100 daw. Warrant by. 100 ang security niya. so ibig sabihin nun, dapat sana mas marami kung talagang seryoso kayo, nahulihin siya. So sa madaling salita, it is true na may warrant na si Zaldico. Pero si Romualdez, wala pa. Pero yung news, nilabas yung sabay na as if Romualdez and Zaldico ay may warrant na. Pero si Zaldico lang. Pero si Zaldico lang talaga. So for optics na naman yung ginawa nito ni Marcos na kunwari Pero pag tiningnan mo talaga yung balita, irerekomenda pa lang kasuhan. Parehong future. Irerecommend. Okay? Hindi pa kakasuhan. At higit sa lahat, 6 to 9 months pa daw. Yun. Sabi ni Remulla. So talagang, alam mo yun, kung hindi mo bubusisiin yung news, kung pakikinggan mo lang yung headline, parang ang dating, kinasuhan na ni Marcos. May ginawa na si Marcos. Pero wala pa pala talaga. Ang totoo, wala pa. Yun ang matindi doon. Coach Oli. Alam nyo, ito si Bongbong Marcos. NATO to, NATO. Member to ng NATO. Hindi. NATO, NAT. No action, talk only. Ayan si Bongbong Marcos
Maganda yung sinasabi niya na may demanda. Basta totoo. Yun ang nagiging problema kay Bongbong Marcos. Pareho sila ni Boying Rimulya. Mr. Announcement yung mga yan eh. Hindi naman natutuloy. No? Pero kahit na, for discussion purposes, magkakaso talaga, itagaan nyo to sa bato. Hindi niya kayang ipakulong si dating Speaker Romualdez. Dahil, pag pinakulong niya yun, mapipilitan si Tambi magsalita. At ituturo siya niyan. So, hindi niya pwedeng gipitin yan. Gigipitin niya na lang yan kung sakaling talagang wala na siyang malalabasan. Wala na siyang lusot. But for the moment, tama eh. Ano lahat yan? Optics lang yan. Mapapansin nyo, pagka speech ni Amy Marcos, biglang pumasok. Meron ng warrant si Guo, pati si Guo eh. Ang dami talagang madadamay dyan. Ang dami nila. Pati yung dito sa Taal Lake, may nakita na namang buto. May kasama pang brief. Anong gusto nilang palabasin para maalis, mabura yung sinabi ni Amy? Kaya nga po, sinasabi ko lagi sa ating mga manunood, sa aking vlog, focus tayo doon sa speech ni Amy. Mabigat po kung may adik na presidente. Huwag tayong papaligaw doon sa mga gusto nilang topic. Yan eh, lahat yan gusto lang tayong iligaw. Bakit tayo napunta na naman sa Taal? Pambihirang buhay ito. Tsaka optics ha, imaginein mo. Alam naman nila si Zaldico wala sa Pilipinas. Di ba? Alam nila wala sa Pilipinas. Tanga ba sila kung, kasi una-una meron naman yung sa immigration. Meron yung yung lookout bulletin order. Na alam mo kung nasaan siya. Oo. Tapos, isi-serve mo yung warrant dyan. Di ba? Alam naman natin sa husgado, kasi alam natin yan, yung mga warrant eh. Kailangan matanggap mismo nung tao. Hindi pa pwedeng iiwan mo lang kung kani-kanino. Anong pinuntan yun dyan? Parang mga buang, Again, hindi ko kasalanan nitong 4 na pulis natin na to, sila naman ay napag-utusan lang. Utusan siguro, kahit sila mapapakamot Ano ba tong utos na to? Alam na nga wala dito si Zaldico, utos pa sa amin. Pero alam mong may video pa di ba? So alam mo talagang paandar lang ito ni Bongbong. Kumakatok pa. Parang mga ogag. Pagka siguro bumukas yan at nakita nila si Zaldico, lalo sila magugulat, di ba, Master Judea? Sa akin naman yun nga, yung sinabi ni Boss Bay, alam naman natin kung nasaan si Zaldico, ang tagal nang umalis. At eto patunay lang ito na pinaiikot-ikot lang talaga tayo. Idadamay naman pala nila si Martin Romualdez ngayon. Bakit hindi pa nung una pa na nagsasalita yung mga ebidensya na idinadawit si Martin Romualdez? Ang problema kasi dito sa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi sila nakikinig sa taong bayan. Hindi sila nakikinig sa opinion ng taong bayan. At kung ano yung gusto nilang mangyari, yun ang gusto nilang mangyari. At yun talaga ang inaasahan nilang lumabas. Hindi pa ba tayo nasasanay na si Pangulong Bongbong Marcos mula pa man noong kampanyahan, hanggang ngayon I'm sorry pero ang binibitawan nito puro kasinungalingan. Maraming pinangako ito na hanggang ngayon hindi pa rin natutupad, hindi pa rin ba tayo nasasanay. Kaya nga, ang pinaka-importante dito, hindi na kaya ng taong bayan yung ginagawa nila. Hindi na kaya ng batas ng Pilipinas na kontrolin yung ginagawa nila kasi iniikutan nila yung batas Kaya ang kailangan talaga dito, divine intervention, which is yun talaga ang nagiging dahilan naman ngayon kung bakit nabubuking etong katulad nito na pagnanakaw, ito nakawan sa gobyerno, at katulad nitong mga pasabog ni Senator Amy Marcos. Sino ba mag-aakala na maririnig natin yan at mangyayari yan sa Pilipinas? So, kailangan na ata natin magdasal sabay-sabay, at magsama-sama lahat ng relihiyon sa Pilipinas. Kasi eto, mga demonyo mga diablo na yung nandito sa Pilipinas, lalo-lalo na itong mga pasimuno ng pagnanakaw at netong sa droga. So, kailangan Diyos na talaga siguro ang makakapaghinto nito. Kailangan tayong magdasal. Siya daw maglilid ng prayer. Ako na. Alam mo, kanina, may gusto ako i-point sa sinabi mo. Sa 10 pinangako niya. Alam mo, sa 10 pinangako niya, naging isa mali. Ay, naku, grabe. Dami, Negative pa di ba? Negative pa Kaya, yung kakaswa nila sa salaki ko, kasi Romualdez, sana noon pa di ba? Wala. Alam ko, wala si Romualdez dito Alam ko kung nasan. Gulong ko sa'yo. Saan?
nasa Paris, France. Ay, nagulas ako. Hindi, pero yun nga, katulad niya, may lookout bulletin order. Meron confidential funds ang PNP. Sinisilip nila yung confidential funds ni Inday Sara, pero may confidential funds at saka intel funds ang PNP, pero hindi nila na surveillance Jay Guevara, na wala si wala si Zaldico sa kanyang condominium. Doon muna ako sa pagsampa ng plunder dito kay Martin Romualdez. Hindi pa sinasampahan. Oo. Inaano pa lang, parang nire-recommenda. Kahit na. Oo. Napakahina ng isip nila, ng utak ni Marcos. Alam niyo kung bakit? Mapera to eh. Ito yung mga tao na dapat rekta ng hinuhuli. Hindi mo na kailangan pang anuhan ng plunder. Tsaka dapat lahat yan. Passport, kanselado na dapat yan. Nangyari na kay Zaldico, di ba? So pwedeng, kung si Zaldico nga, nagawa yun eh. Na lumipad pa ibang bansa, what if pa kay Romualdez? Diba? Wala pa siyang kaso eh. So hindi pa Kahit siya na. lilipad dahil Kahit wala pang na, kaso. bakit si Zaldico? Wala pa rin kaso nung lumipad yan Bakit si Bunuan? May kaso na ba nung lumipad? Wala pa rin So lahat yan. Pwede, kahit si Martin Romualdez, kung sakaling magkabaliktaran sila ni Marcos, pwede niya pa rin gawin yun. So dapat ang unang inasikaso diyan ni Marcos, pinaano yung passport, pinakansela. Tapos pinabantayan niya agad diyan. Kung 'di ba, si Pangulong Duterte nga nagawa nila ng paraan What if pa diyan kung talagang gusto niya talagang maresolba etong nakawan sa flood control. Dapat may mga monitor diyan at speaking of confidential fund. 'Di ba? Yan pa yung isa dapat ginagamit nila yan. Sa DILG, 500 million ang confidential fund dyan. Sa DOJ, ganun din. So, ang lalaki ng confidential fund dyan. Lalo pa kay Pangulong Marcos Jr. na 4.5 billion. So, kung yung confidential fund mo na yon, gamitin mo yun para matutukan yan, katulad yan. Kaso, wala na rin tayong paniniwalaan dito. Alam naman natin na palabas lang to bakit, eto nga yung paulit-ulit na tanong bakit nyo hinayaan na makalabas si Zaldico? Umulit pa. Bakit nyo hinayaan na makalabas si Bunuan? Tapos ngayon, papaniwalain nyo kami na makakasuhan si Romualdez? Kalokohan yun. At kahit walang kaso pwedeng kansilahin. Republic Act 8239, Section 4. Ito, basahin ko In the interest of national security, public safety, and public health, the Secretary, any authorized consular officer may, after due hearing and proper discretion, refuse to issue a passport or cancellation. So, pwede ho ito. Hindi ho sinasabi nila kailangan may kaso lang. Yun ang sabi nila. Oo, kasi national security ho ito. Sabi nga ni Tiangco, narinig ko yung kanyang interview, ngayon magulo na Magulo na kasi kaliwat kanan ng rally, pumapasok pa ito makakaliwa, na alam naman natin, isa ho ito sa mga nanggugulo sa bayan natin. Nakita natin sa Menjola. So, ibig sabihin, may national security issue na ho dito. Bakit? Kasi nawawala yung mga di umano o pinagbibintangang mastermind. So, dapat, ngayon pa lang, kansilahin na. Hindi yung aantay natin, lumipad na naman si Romualdez, tapos saka tayong nga, katulad na nangyari kay Zaldico. Kasi yan yung sinasabi nila na due process, kailangan daw may kaso para makansela kasi everyone has the right to travel. Yun ang sinasabi nila. So, hindi daw pwedeng kanselahin basta-basta yung passport. Pero, parang RJ, ano opinion mo dyan sa pagkakaso? Sampa ng kaso? Optics lang ba yan? O ano? Papogi lang kasi naturo na siya Naturo na siya siya yung mastermind. Dalawa sila ni Romualdez. At isa pa nga dyan, alam naman natin na wala dito talaga si Zaldico. So, yung style nila na pupunta doon sa maghahain sila ng warrant, napaka-imposible. Ito nga madali sana sa kanila na kansilahin kung talagang mayroong kaso na si Zaldico, madali sa kanilang kansilahin na yung passport niya. Pero ano nangyayari? Puro lang sila pa-cute
Di ba? Ganyan Si naman ang Bunuan ano pa. eh. Si Bunuan pa. Pwede naman nilang gawin yun. Nakansilahin yung passport niyan. Kasi nga, merong kaso. Di ba? May warrant na nga eh. Pero bakit wala silang magawa? Kasi noon, kakampi nila yung mga yan. At nakakapagtaka nga nito, bakit ang bilis nilang kasuhan si Zaldico? Kasi bumaliktad na. Pero yung mga masasabi natin na kasama nila, na nakaraan, ang hirap nila. Ang dami nilang palusot. Hindi natin pwede yung anuhin. Hindi natin pwedeng cancelahin yung passport yan. Hindi natin alam kung nasaan. Tsaka take note key person yung si Bunuan. Kasi siya ang secretary nung may flood control project. So, hindi kaya, isipin nyo ito kung ano yung sinabi ni Zaldico. Diba? Yung sinabi ni Zaldico na sinabihan siya ni Remulla na we will take care of you. Hindi kaya yun din ang sinabi ni Hindi Remulla, Marcos? si Romualdez. Sorry, Romualdez pala. Hindi kaya yun din ang sinabi ni Marcos kay Bunuan? Pwede. Alis ka na, we will take care of you. Di ba? Malay nyo, ganun din ang sinabi. At pwede rin At hindi na, isipin mo, mahirap na yun. Paano mo maiko-connect ngayon kung sino yung may kasalanan talaga? Yung secretary, wala na. Di ba? Makakalusot dito si Romualdez. Kung sa ano, no, yung kasi yung issue na to, ang DPWH ang katawan. Isang buong katawan ng ahas to eh. So yung sekretary, yung katawan, wala na rito sa Pinas, so malabo na talaga, putol na. Kasi natitira na lang, kontraktor tsaka Malacanang eh. Sila At yung saka ang natitira posible na lang. nga dyan, kunwari biglang kasuhan si Romualdez, di ba? Tapos biglang mapawalang sala siya. Di parang magiging victory pa sa kanya yun. So pag naging victory pa sa kanya yun, gagamitin niya pa sa kampanya yun. Na, wala akong kasalanan, tingnan nyo na. Higipit Pero lang. in reality, hindi lang ganun na napatunayan dahil sabi nga nila, sabi na isang dating justice ng Supreme Court, na ang plunder napakahirap patunayan. Hindi lang siya na nagsabi, pati si Remulla. Sinabi din niya yan, na ang plunder napakahirap patunayan. Plus, nawala pa yung sekretary. So, yung kaso ni Romualdez, halatang doomed to para lang quote-unquote, may ginawa si Marcos, madidismiss din yung kaso. Wala na kaming pananagutan dyan kasi korte na nag-dismiss kay... Deemed to fail. Wala na kaming pananagutan dyan dahil korte na nagsabi. Basta kami, sinampa namin, kinasuhan namin, korte na yan. Patay tayo dyan. Tsaka yun nga nire-request actually ng tao na sampahan ng plunder kasi ang plunder is nandiyan dyan para i-utilize. Nasa batas yan eh. Pero mismong Department of Justice ang nagsasabi na malabo, mahirap yung plunder kasi mahirap patunayan yan. So parang kinukondisyon na rin ni Remulla yung isip ng mga tao na malversation lang. Kasi yun yung nire-recommenda niya Malversation lang eh. Di ba, Coach Oli? So ito, mapunta tayo dun sa isang dako ng kasi mainit din yung issue kahapon patungkol sa debate diyan sa Senado, yung pagko-question ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi ba diyan sa unang-una yung Bendalo at saka yung mga budget ng Ombudsman, sumobra yung laki yung hinihingi nila. Parang hindi lang yata doble. Ano man nangyari diyan, Coach Oli, kung nasubaybayan mo yung yung pagtatalo na yan sa Senado? Kasi pinupunto ni Senator Marcoleta na hindi po pwede ang ating ombudsman ay will bend the law. I mean, isipin mo, ombudsman ka at dati ka pang secretary, SOJ ka, Secretary of Justice. Tapos ang prinsipyo mo sa buhay ay bend the law. Kaya nga pinagdiinan to ni Senator Marcoleta, yung sabi niya, Duralex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. Sa Tagalog, malupit man ang batas, ito ay batas, dapat sundin. So hindi po pwede sa ombudsman yung ganyang klase. Baka nga siguro, sa bagay, yung kanyang pagkakahalal ay pagkaka-appoint na ombudsman, parang nagbendalo Kasi hindi po pwede may kaso ka, tapos gagawin ka ombudsman, or politiko ka, tapos ombudsman, di ba? Sa katunayan, siya nga lang tong ombudsman na maingay. Yung iba, hindi na mahilig sa interview. So, pinagdidiin na mag-public apology ka, Iba sumasagot. Ibang senador.
Hanggang sa kahuli-hulihan, pinagtanggol na siya ni Risa. Ito talaga si Risa. Basta maipasok, makasip-sip, sisip-sip talaga na pag-usapan natin yung budget, wag tayo dyan kay Boy. Hindi niya pinagbigyan si Senator Marcoleta. Sa bagay, naunawaan ko siya dahil may problema siya sa PhilHealth. Meron pa siyang di umanong tanim witness. No, baka mamaya silipin yun ng ombudsman, madali siya. So, kung meron siyang pagkakataong makasip-sip kay Boying, sip-sip siya. Pero, ang punto lang dito, ang sinabi ni Senator Marcoleta, delikado yan. Kasi hindi po pwede na hindi ka mag-apologize, public apology, tapos susundan ng ibang tao. Na pwede na lang natin gawin na i-bend the law basta para sa tao yan. Sino maghuhusga kung sino ang may karapatan na mag-bend the law? Doon po umiikot yung usapin na yun. Sa akin naman, kung pagbabasyan natin yung mga pangyayari, talagang pilit na pilit itong pagiging ombudsman ni Ombudsman Boying Remulla. At sa nangyayari ngayon, kahit sabihin pa nila na wala silang pinapaboran, wala silang pinagtatanggol, nakikita po sa mga kilos po nila kung meron o wala silang pinagtatanggol. Nakikita po ng taong bayan yan. At maliho ata na sabihin mo na okay lang, hindi paglabag sa batas yung tax avoidance. So, ibig sabihin, sinasabihan mo yung mga tao na avoid mo yung tax mo para mababa ang bayaran mo. So, magpo-fall pa rin yun sa tax evasion pa rin eh. Kasi pag ikaw, iniwasan mo magbayad ng tax, dinaya mo yung tax mo, that's tax evasion. So, wala rin pagkakaiba yan sa iniiwasan mong magbayad ng tax. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito yung pag-iisip ng isang abogado na dapat sana ay sinasandalan ng mga Pilipino at nagtatanggol sa mga Pilipino bilang ombudsman. So, at nangyayari kasi ngayon, parang napupunta tayo sa presko ng presko. Nung nasa DOJ, parang na-call out na siya kaka-preskon. Hanggang dito ba naman sa ombudsman, magpe-preskon pa rin. Kaya tayo nasisita ng dating ombudsman. Dahil itong pagpe-preskon ay hindi po ito trabaho ng isang ombudsman. Ang trabaho ng ombudsman, yun dapat ang ginagawa mo, Mr. Remulla. At dapat lang naman talaga. Buti nga, meron tayong isang Marcoleta, Rodante Marcoleta na talagang nagko-question sa mga nangyayari sa ating lipunan. Kung may nakikitang mali, ay talagang kino-call out niya. Kaya nga, napaka-importante sa mga mambabatas na marunong talaga magbasa or may knowledge sa batas. Katulad ni Senator Marcoleta. Pero hindi ko naman sinasabi na mahina yung iba. So, number 1 dapat na parang requirement sa pagiging mambabatas, senador man yan o congressman, at kahit papaano, ay meron kang alam sa batas. Hindi yung ibibend mo yung batas. Sir Jack, taga Cavite ka eh. Ano sabi mo sa magkapatid na to? Bakit ang gulo na itong magkapatid na to? Yun nga kaka-Cavite ako eh. Ako lang yung anak, hindi ko alam kung kaninong anak si Apple Marimunda, yung governor namin. Anak yan na ni Boying yun, or ni Gombi, hindi ko sure. Anak pa ni Boying, si Apple, si governor Apple. Hindi yan yung hindi yan yung nahuli na iba-iba. Si Apple, ang layo ng ugali niya sa tatay niya. Pero kung ikukumpara mo si Gombi kay Boying, kay Gombi ako. Kasi si Boying, hindi ko naabutan yan eh. Yes. Pala ko matanda na yan eh. Kasi Gombi kasi magaling. Maraming nagawa sa Cavite na yun. Kasi nakabayang-bayang ko, Cavite na ako. Pero yung ginagawa ni Boying ngayon as DILG. As ombudsman. Yeah. Parang ultimo high school, makikita yung ginagawa niya. Alam mo, may mali eh. May mali. Alam mong nilagay siya doon for a reason, Nilagay sa harap parang pagkamgol yung mga Marcos. Yun lang yun, wala nang obvious naman. Kasi kung babalikan natin, di ba? Sabi niya, may dininay siya dyan eh. Yes. Na hindi nga daw siya, wala daw siya dyan para may paboran na kahit sino. Pero yung pagkakalagay pa lang sa kanya dyan sa sa ombudsman, questionable na. Kasi meron siyang kaso sa ombudsman mismo na
biglang nawala. O tapos yung mga nakadakit na mga kaso sa kanya, inandakit. O tapos biglang nagulat na lang tayo, inappoint siya diyan. And sino ba nag-appoint sa kanya diyan? Correct. Si Pangulong Marcos din na nag-appoint sa kanya diyan. So, in-expect ba natin na itong si Boying Rimulya, Jay Guevara, iimbestigahan itong si Marcos kung dumating sa punto na yung ebidensya ay papunta na kay Marcos Jr. Kasi sabi ni nung kapatid si John Vic Rimulya ng DILG, wala daw siyang sisinuhin, aarestuhin daw niya kung sino yung dapat arestuhin. Kilala naman natin itong mga Rimulya na din to mga sala sa init, sala sa lamig. Kung saan papunta yung hangin, doon din sila. Kung ngayon na hindi pa tapos ang termino ni Marcos, malabo na gawin ni Rimulya yan. Pero siguro, pag nakaupo na ang mga Duterte, dating gawin na naman si Rimulya, sisip-sip na naman, or kakabit na naman yan sa mga Duterte. Yun, pwede niya nang gawin yun. At eto pa, ano pa ba asahan natin kay Rimulya? Sino ba naglagay kay Rimulya bilang ombudsman? Kaya nga, sagutin niyo ako. Sino naglagay? Si Bongbong. Oh. Ano bang klaseng presidente si Bongbong Marcos? 'Di ba bulok? Actually, Bulok ang sistema ni Bongbong Marcos. So ganun din etong si Rimulya ngayon na talagang lantaran na, 'di ba? Actually, kuya, kaya nilagay ni Bongbong yan, si Boying Rimulya, Sam Guzman, magkakulay sila Kulay yan ay. Kulay yan ay. Kasin sila, kasin. Tsaka Kasi hindi lang sa kulay. Pati yung kulay ng budhi nila parehas. Di pero ito talaga, sa totoo lang, ngayon, yung kagaya ng tinanong sa ni Boss Dada, kaya bang gawin ni Rimulya na kasuhan kung sakaling talagang pwede nang makasuhan itong si PBBM? Pwede. At yun ang kapangyarihan ng ombudsman. Dapat yun ang gawin. Kaso kung hanggang ngayon kontrolado pa rin ni Marcos Jr. etong si Rimulya, na alam naman na natin na ganun, hindi niya magagawa yan. Pero antayin natin. Eto, tagaan nyo to sa bato. Mangyayari't mangyayari to. Kung matatandaan nyo, 7 years ang pagiging ombudsman. So, maaabutan niya pa yung yung susunod na presidente. Eto, tagaan nyo sa bato na kapag tapos na ng termino ni Marcos, etong si Rimulya, biglang lilipat to sa kabilang administrasyon. At yayariin niya na si Marcos Jr. Kilalang kilala yung mga... Ganyan ang gawain nila. Rimulya na yan. Di ba may sakit yan? Abot pa kaya? Hindi, ako yung nagtatanong lang kasi... Wala na daw siyang Cleared na daw sila. Clear na. Wala na siyang sakit. Sakit na lang sa katrayduran yung... Ang pinakamalalang sakit. Kilalang traidor tong mga to dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, Kay Binay to Binay sila naging Duterte, tapos ngayon naman naging Marcos. Anong comment mo naman, Jay, paring RJ? Ang ganda sana nung yung naririnig natin kay Boying, yung mga sinasabi niya. Pero laging sablay kasi ito Naalala niyo yung sinabi niya dun sa mga nawawalang sabongero? Pinangakuan niya yung mga pamilya niya na gagawin ko lahat para ma-serve natin yung hustisya dun sa gumawa niyan sa mga pamilya niyo. Hanggang ngayon wala pa Di ba? Ang dami niyang tinuro. Nasa kanya na daw yung ebidensya. Saan napunta? Sa mga Duterte pumasok. Baka ito sa mga Duterte din At ewan ko nga yung batas natin na sinasabi, pag politiko ka, pag mayamang ka, magaan sa'yo yung batas. Pero pag ikaw pobre, wala. Ang bigat ng batas sa'yo. Kasi isipin mo to, anong pinagkaiba ng isang pobre na nagnakaw ng mais sa bakuran ng kapitbahay nila at doon sa politiko na nagnakaw ng bilyon-bilyon? Parehas lang nagnakaw yan. Maliit o malaki, nagnakaw. Pero anong nangyayari doon sa pobre? Nakukulong. Minsan nga binubugbog pa. Dahil lang wala silang makain, kaya siya nagnakaw. Pero itong mga politiko natin, itong mga nakaupo dyan, nagnakaw na ng bilyon-bilyon, nasa posisyon pa at mayaman pa. Kaya naalala ko yung kanta na Tatsulok ni Rom Dongenyo. Dongenyo. Ito yung 1989 na pinerform ng Buklod 1991. Ang hindi pulat dilaw ang tunay na magkalaban. Nakikita na natin ngayon yan. Magkakampi na sila. Di ba? Pulahan tsaka dilawan.
Magkakampi na sila. Tapos, meron pa dun sa last part na yon, ang hustisya ay para lang sa mayaman. Ito ang pinapatunayan dito sa atin eh. Pag ikaw mahirap ka, yung hustisya walang baliwala yan sa'yo. Pero pag ikaw mayaman, magaan ang hustisya sa'yo. Ayan yung sinasabi nilang bendalo. Kaya nakakainis eh. Kaya nga yung mga magnanakaw dito, paring RJ, ayaw na nila magnakaw ng konti. Gusto nila maramihan na. Oo, kasi ganun din naman eh. Yung pag malaki yung ninakaw mo, hindi ka makukulong. Mabibili mo lahat. Pero pag maliit ang ninakaw mo, kulong ka. Di ba? Pero basahin muna natin tong comment mula sa ating isa sa mga nanonood ngayon, si Gerald Nuto ng Novaliches, Quezon City. Bakit ganyan ang gobyerno natin? Masyadong pakitang tao lang. Hindi ba nila alam na hindi tanga ang taong bayan? Anong masasabi mo dyan? Tama ka dyan. Mapatuloy mo Ayan. Kasi bihira ako makagahan ng ganyang comment Mapatuloy mo kasi konti na lang. Siguro mga ilang buwan na lang lahat ng Pilipino matalino na. Ito naman ang sabi ni Rose Danke. Ito, nanonood talaga sa atin to. Wag na mag-demand. Sabi tama si Banat Bay, wag na mag-demand ng hair follicle drug test. Wala naman mangyayari dyan. Sinabi na ni PRD noon pa yan. At kinonfirm ng kapatid na si Aimee. Yeah. Oo. Ayan, Banat Bay, meron sa bagay na nakomentohan mo na to no? Kasi mga tao talaga din, mga Pilipino, tigas din ulo minsan nagbubulag-bulagan din napakinggan ninyo yung interview ni Winnie Monsod. Yes. O yung comment niya doon na sinabi, alam naman na lahat namin yan Alam na doon nung mga panahon na yun, na ganyan talaga si Bongbong. Sabi ko, loob-loob ko, bakit binoto pa ng tao? Matigas talaga ulo ng tao Di ba? Talaga medyo may katigasan ng mga Pilipino to the point na nagkaroon na ng EDSA 1, pinatalsik na yung pamilya nila noon, ibinoto pa uli ngayon. Yun ay isang bagay na nagsasabing matigas talaga ulo ng mga Pilipino. Tapos, alam na nga nilang, nung panahon nila, lumabas na isang pahayagan na yung anak ng presidente ay kasamang nagdadala ng cocaine sa kanila. Yung rock band sa Rolling Stone na magazine. Alam na lahat yan. Di ba? So alam na ng lahat. Kaya nga yung sinasabi daw ni Aimee is parang hindi lang confirmation. Nagpapatibay pa na talagang na si Bongbong. Talagang durugista. At hindi tumigil. Kasi yun lang naman ang issue ng iba baka naman tumigil na, kaya okay na maging presidente. Kasi di ba, naaalala nyo si Barack Obama, umamin din noon. Yeah. Oo, so tumigil na yan, kaya okay na. Etong sinabi ni Aimee ngayon, nagpapatunay na hanggang ngayon. Tuloy-tuloy. So hindi na bago yan. Ang tanong na lang talaga dito, ano ang gagawin natin? Ano ang legal na gagawin ng AFP tungkol dito? Remember, nasa ating constitution that the AFP is the protector of the people. Are you not going to protect us? That's the question. Diba? Iyan po ay dapat nating pagmulay-mulayan. At itanong din natin sa mga AFP, ano po ba ang maganda ninyong gawin? Ano po ba ang legal na maaari ninyong gawin para kami ay protektahan sa mga tiwali sa gobyerno? Ano po ba yung legal na paraan na yun? Coach Oli, bago mo dugtungan yan, may umuugong na itong nakaraan na parang kung magkakaroon ng military takeover, ang gusto nilang mag-takeover si Ramon Ang. Ito namang si magaling na kapatid, yung panganay na kapatid niya, nabagok yata ang ulo nun yung panganay na tulpo. Sinasabi naman niya na mag-resign parehas, si Tito Soto ilagay natin. Anong opinion mo dyan? Una, sagutin ko muna yung patungkol dito tungkol sa pagiging addict ni Bongbong Marcos according to Aimee Marcos, no? Yung sinasabi kasi na paulit-ulit ni Claire na St. Luke's, alam ko yan dahil na-i-vlog ko to before pa ng eleksyon. Dapat naiintindihan ni Auntie Claire, abogado siya, before pa yun. Wala na yung issue nung before. Sa akin, addict man siya dati o hindi, ang importante nagbagong buhay siya. Kaya lang, hanggang ngayon, addict pa rin siya. Sabi ni Aimee, illegal po yan.
Ha? Bawal po yan. Hindi po, kasi compromise yung health niya eh. Andyan ang issue dyan. So wag na sanang paulit-ulitin to ni Claire. St. Luke's. Hindi po yun ang issue. At saka iba po ang hair follicle test. Sagutin ko yung sinasabi mo yung... Yung gusto nilang ipalit. Ayaw nila kay VP Sara talaga eh. Ako, Ang sa Pocholi. tingin ko, parang optics na ulit yan eh. Para ilihis tayo. Diba? Sinasabi nila, doon lang tayo sa batas. Pero ang gusto nilang ipalit as Vice President ay si Tito Soto. Ay wala po sa batas yan. Parang talagang nasiraan na ata ng ulo ito si Montulfo, no? Kasi sinabi niya, ayaw niya, gusto niya sa tatay, kaibigan daw niya si PRRD. Ayaw lang niya yung sa anak. Kasi sabi niya si BP Sara may tama sa utak. Eh parang ikaw may tama, Montulfo. Pwede ba naman yung Senate President? Dapat, ang nasa batas, Vice President. Naging issue pa rin tong ayaw niya rin daw kay Baste kasi napakaraming tato. Naging issue niya. Pero alam mo, para sa akin, ako ito lang stand ko, this is personal. Kung maibabalik ko pa nung teenager ako, wala akong tattoo ngayon. But that is my personal. Ha? Pero may tattoo ako. So, hindi ko i-judge yung may tattoo o yung walang tattoo. Ang problema dito sa mga line of thinking niya, anong koneksyon nung tattoo ni Baste sa pagiging politiko? Walang koneksyon yun sa gobyerno. Ang layo na nitong si Montulfo. Kaya halatang halata to si Montulfo para siguro, may insecurities eh. Doon sa magkakapatid, siya yung pinaka-unsuccessful, pangit, tapos yayaman nung kapatid niya eh. Tapos Siya yung Nabugbog siya yung pa. pinaka-nabugbog. Ay, mag-iingat Pero ka. laruin natin yung... Ano ba kasing sinasabi ng batas? Nasa Banat Bay? batas yun na pag nag-resign ng Presidente at Vice President, Senate President. Hindi nga. Hindi naman magre-resign si Sila lang nagsasabi. Dapat yan si Pero ikaw si ba, do BP. you think it's fair na pati si Inday Sara mag-resign? Dahil sa mga nangyayari na to, ang may problema lang naman, itong Malacanang. Do you think? Okay, ikaw ba sa tingin mo? Kung tatanungin, ang tagal. Ang tagal. Hindi, ako kasi talaga, honestly kung lahat sila magre-resign, tapos election, yun Diyan. Payag ako. dyan. Lahat. Pati lahat si Tuta. magre-resign. Lahat Pati si Tuta. Hindi, Pati Senate President, pati Speaker of the House. With yung current na COMELEC natin. Hindi, kasama siya. Pamumunuan ng Militar. AFP, tapos election. Pamumunuan ng AFP with Ramon Ang. Hindi, wala. AFP lang. Tapos election, palit kagad kung sino yung iboto ng tao. Kaya lang, sa tingin mo, Banat Bay, ito, lang din. Naisip ko lang. Kasi, Although wala ito sa konstitusyon. Wala ito. Lang to. For the sake of conversation. Si Browner, kung siya ang current na AFP chief, so dapat pati siya. Kasi kung sila magte-take over, alam natin na di umano, nakikita ang pulso ng taong bayan, isa rin yan sa mga korap eh. So kung magre-resign lahat, tapos siya yung dyan, Matitira siya. matitira, sa tingin mo, magiging ano ba? Pwede siguro Supreme Court. Pwede. Kasi Supreme Court madami sila eh. Medyo mas mahirap Bank, baluktutin. So maraming Chief Justice, maraming justices doon. So mas pwede yun, siguro. Alam mo, ang ganda nung take dito ni nabasa ko to sa kanya, ni Mark Lopez. Nabasa ko. Sabi niya, pinagbigyan to si Bongbong Marcos na baguhin yung naging pamamalakad ng tatay, kaya siya binoto. Pero kaya din binoto ng taong bayan si BP Sara na just in case pumalpak si Bongbong Marcos, BP Sara ang papalit. Sa tingin ko, doon tayo dapat sundin natin yung konstitusyon, si BP Sara ang presidente. Kung just in case lang, then medyo mabawasan ang kapalan ng mukha at si Bongbong at lumayas. Alam mo, parang nakalimutan nyo, si Ramon Tulfo kasi allergic yan sa mga nambubugbog eh. Kaya ayaw niya kay Bibi Sara Duterte. Yun. Ngayon, siyempre, sa takbo ng politika ngayon, sabihin talaga yan ni Tulfo kasi mukhang meron atang balak din yung mga kapatid na tumakbo sa medyo mataas na posisyon. So, siyempre,
kung sino ang makikita nila na magiging malakas na kalaban, siyempre, habang maaga, banatan na natin ang banatan para humina ng humina. Pero, titingnan po natin, yung mga tattoo, si VP Sara Duterte may tattoo, si Bastay may tattoo. Pero, sino ba ang nakapagpatino ng Davao? Sila na may mga tattoo. Mga rockstar na yan. Oh, sila na may mga tattoo. Nung hindi pa ba Duterte ang namumuno sa Davao, alam nyo ba kung gaano kagulo yan? Kung araw-araw may pinapatay, araw-araw may terorismo, tapos nung napunta yung mga Duterte, biglang tumahimik. So ngayon, ayaw nyo sa Duterte, parang malabo ata yun. Ang totoo lang kasi dito, iba ang gusto nyo, iba ang takbo ng utak ninyo pagdating sa politika, kasi ang gusto nyo, yung makakagalaw kayo. Yung mapapakinabangan nyo, kasi sa totoo lang, hindi talaga nakaporma yung mga politiko sa panahon ni Pangulong Duterte. Nawala. Hindi man nawala, bumaba yung kaso ng korupsyon sa gobyerno. At pati yung droga, bumaba din. So hindi ako naniniwala na ayaw nila sa mga Duterte. Gusto nila yung ginawa ng mga Duterte na pinapakinabangan nila ngayon, nang ayaw lang nila yung pamumuno, pamamalakad ng Duterte na nasasapul yung mga interest nila. Parang ganon ang nakikita ko dito, boss. Ito, kay parang Jack, tsaka sa'yo. Total, kaibigan mo si Tito Sen. Sa tingin mo ba, fit si Tito Sen kung sakaling siya yung ipalit? Kasi gusto ni Tulfo siya. Let's say, for example, sa universe sa universe ng mga OGAG. At anong mangyari yan? Yung sinasabi ni Ramon Tulfo, anong masasabi mo? Tito Sen bilang pampalit, caretaker. Alam nyo, si Tito Sen talaga ang gusto ng mga dilawan at kakamping ngayon. Siya yung napupusuan talaga. Bakit? Ng mga kakamping na kung halimbawa nga na mag-resign si Marcos at mag-resign si Sara. Wag lang si Inday. No? Na mag-resign si Sara, ang gusto talaga ng mga dilawan ay si Soto ang pumalit. At yan din naman din ang plano ng dalawang yan. Ni Senator Ping Lacson at ni Soto. Na kung sakali man na magkaroon ng talagang matatawag na pagbaba ng dalawang leader sa pwesto nila, kagad yan naakyatin ni Soto. At yan ang talagang pinupush ng mga dilawan. At kasi ngayon yung galawan kasi ni Tito Soto is galawan din nung mga dilawan yan. Na yun nga lang, kinagulat natin na bakit naging ganyan. Na alam naman natin si Tito Soto, maka Duterte din yan. Pero nung mga bandang uli, nalaman din natin na parehas lang din sila ni Remulla na sala sa init, sala sa lamig din. Correct. No? So, obvious naman ngayon. Pero yun, masasabi ko sa inyo, hindi siya fit. Hindi siya fit. Doon pa nga lang na pamukain mo sa amin. Diyan pa lang sa Senado, hindi niya na Diyan pa nga lang sa Senado na pamukain mo. Hindi pa nga siya senador eh. Nung halalan pa nga lang pinapamukha mo na sa amin na mali ang desisyon ng Supreme Court doon sa pag-archive sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Doon pa lang maling-mali ka na. Tapos magiging presidente ka. Ibig sabihin mas parang hindi mo nire-respeto ang desisyon ng kataas-taasan at ang desisyon mo ang gusto mong sundin. So doon pa lang parang bumalik lang din tayo sa panahon ni Marcos Jr. Kung sakaling si Soto din ang magiging presidente. At doon sa sinabi kanina about Mon Tulfo, Mon, pinatunayan mong tutaka ni Lisa Araneta Marcos. Oy, bakit? Kung maaalala nyo, ganyan na ganyan din ang sinabi ni Lisa Araneta Marcos sa interview niya kay Katunying about sa tato. Matino ang mga anak niya dahil walang tato. Diba? Pero ngumingiwi. At saka so lalalim ganyan na ng mata. ganyan ang sinasabi ni Mon Tulfo ngayon. Hindi daw kasi ang sinabi kasi nung nag-interview, ang tattoo is art. Na yun naman talaga ang pananaw natin. Sa kanya hindi. Alam mo, Sir Mon Tulfo, nakakahiya ka. Dahil ikaw ang isa ka sa mga naging dumi sa apelyido nyo. So totoo lang. Nakakahiya kayo. Alam nyo, isa rin to sa kinakabilab, isa rin sa hinahangaan ko tong mga Tulfo noon Kaso nung naging politiko na, lalong-lalo na tong sila Rapi at Erwin,
Doon, parang nawala na ako ng gana sa kanila. Tapos, dinoblihan pa. Alam mo si Montulpo ngayon, siya ang nakakatandang Trillanes ngayon. Baka anak niya si Trillanes. Baka magkamag-anak yan. Sa tingin mo, dapat ba mag-resign si VP Sara? Ikaw, personal na opinion Ako mo. personal ko, kung mag-resign, nagnakaw ba siya? Oo nga, no? Diba? Wala siyang kaso. Wala siyang kaso. Ang COA, nag-issue sa kanya. Clear, Oh, yan. clear sa COA. Okay? Kasi yun ang sinasabi no, yung corrupt daw siya 125 million. Kung kurap yan, sana meron kami nakuha kahapon eh. Sana hindi sabon na bunot namin, di ba? Sana gold bar. Gold bar yun. Pero anyway, yung kay Tito Soto, kung gusto mo maging presidente, palapas mo muna si Vincent Paloma. Uy. May papalabas. Ano yun? Uy. Pero ito sa akin nakikita ko. Ano yung Pepsi? Sorry. Wala ako dyan, ha? Kay Tito Soto at kay Pampilo Lacson, parang mga ampaplastic no? Oo. Kung yung, kunyari, pagka niyaya mo silang kumain, ayaw-ayaw. Pero pag nilatagan mo, kakain pa rin. Kasi lagi na sinasabi, hindi na kami tatakbo sa 2028. Pero, Oh, parehas silang sinabi, ha? Hindi na Oo. daw sila tatakbo. Tingin mo, Oo. kota na, kota. Kota na. mukhang kota na eh. Kota na sa galit ng taong bayan. Kasi galit sa kanila taong bayan. Kasi Alam nila hindi na sila mananalo. Oo, alam na. Kasi yung ginawa nila ngayon, puro pagtatanggol talaga mga partners eh. Puro pagtatanggol, unang-una, Hindi doon naman sa mga kasi- testigong hawak Tingin mo, nila. bakit? Bakit sa tingin mo ginagawa nila yan? Sa Eh, tingin mo, nanalo ba sila ng eleksyon? Medyo malabo nga partner eh. Malabo yung pagkakapanalo. Kasi kung tutuusin mo, kung pipilangin natin yung mga boto sa Visayas at sa Mindanao, hindi naman pumapasok to eh. Hindi sila pumapasok. Yung Hindi na nga nangampanya ang alyansa nun. Oo, kasi alam nila na talagang medyo tagilid sila. Malakas yung Duterte. Kaya nga, yan talaga ang ang problema pagka hawak mo ang COMELEC o kaalyado mo, yung pinakapinuno, kung saan mga sangay ng gobyerno. Kasi makakagalaw ka na maayos eh. Magagawa mo kung ano talaga ang gusto mo. Oo. Sir Jack, ano yung ano? Yung Kay Pepsi, hindi ko alam yun. Ano ko ba? Mas matanda ka sa akin, alam mo yan. Hindi ko na, Martial law, student alam canteen ako noon eh. Hindi, yung kay Vincent Paloma kasi siyempre nasubay-bayam-bayam. Actually, ito si Tito Soto, bata ka lang ako, matanda na to eh. Para si Remulla din yun. Pero si Tito Soto, wala akong bilang bilang isang simpleng mamamayan low abiding citizen, wala akong bulog sa kanya. Anong kalakahan yan? Ano ba? Meron ka kalakahan batas? Hindi ko rin alam eh. Wala eh. Walang tumatak. No, Walang tumatak. Tapos naman si Ramon Tulfo. Itong matanda na yung bulog-bulog ni Raymar. Oo. Walang hiya. Nag-comment man naman sa post sa akin. Post mo, oo. Sabi sa akin na abnormal daw kami ni Sarah. Bawal kasi Alam mo, magbura dapat dito eh. pwede mo kasuhan yun. Oo. Hindi, Kasi ako- pang-aapi yun sa PWD. Hindi, actually, Kuya Bay, ano na lang, konting panahon na lang, kakainin na ng lupa to Hindi eh. pwedeng kasuhan si Montulpo ng kapwa PWD. Ay, oo nga, kasi may ano rin si PWD din yun eh. Oo. Menopause. Natama Fake ka- news ka. Kulang eh. Hindi naman si Raymart bumugbog sa kanya. Sino ba? Si Claudine. Ay, bulog ka na ng babae, ano ka ba? Yun naman, mapakuha ko sa'yo, ilan taon na kasi naman, 99 naman. 720. Yan ba tinanggal ba ni PRRD nung nasa cabinet siya? Hindi naging cabinet, hindi naman Naging ano yan, naging di ba? cabinet Ng China? Hindi, naging lead singer yan. Hindi nyo ba alam? Sige na, ano? ACDC. Atak. Oo, lead singer yan. Sinundan na magkakapatid. Atak. Yun lang, yung kayo Ramon noon po, sana, kung kanyan na ikag ko, magpapakapait na ako kasi konting panahon na kakainin na ito ng lupa eh. Naku, magpakapait pa ha. RJ, Okay. basahin mo yung sabi ni Denise Reyes ng Cebu. Oo, sana hindi kami makalimutan ng mga nasa Maynila na nagpupunta sa rally. Marami sa aking mga kababayan Ayan. ang nasawi dahil sa drawing na flood control. Sana mabilis ang karma sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan kung matagal pa ang hustisya sa lupa. Yun na nga eh. Yun ang problema natin eh. Kasi sa sobrang daming lumulutang ngayon na issue, hindi natin nakakalimutan na natin Oo, daming tatabunan. nagbuwis ng buhay. Hindi, alam mo, kaya ang problema talaga dito yung dapat talaga maging na tayo, federal government. Kasi ang nangyayari, nagiging sentro lang yung Luzon. Luzon na nagdidikta kung sino yung magiging presidente, na apektado yung mga nasa Visayas at Mindanao.
hindi kayo nabibigyan ng sapat na kapangyarihan para magpumili ng kung sino yung dapat mamuno. Iba kasi pagka ginawang federal government yan o yung katulad din sa Amerika na hindi yung paramihan, depende dun sa state kung ilang percentage, yung ganon. Yung ganon, may ano yan, by region. May kanya-kanya na yan. So, mas maganda kung ganon. Dahil ngayon, nakikita natin ito, matinding flood control project na mga ghost. Ang laki nitong bagay na ito, pero ang hirap magkundina o magpakulong ng presidente o di kaya ng speaker dahil dun sa form of government natin. Ayaw nyo din naman palang sundin yung konstitusyon pagdating sa succession, di palitan na lang natin yung konstitusyon na yan. Di ba? Kasi yun naman ang matagal nang ni Pangulong Duterte. Kasi nga, kawawa ho yung mga nasa Visayas at Mindanao. Kaya ako, if I may suggest, dapat yung mga taga Visayas at Mindanao, kumilos na kayo at kayo na ang magprotesta. Dapat marinig na kayo. Kasi ngayon, ang labanan ba parang Luzon. Kaya nga dami nagsasabi, pagka Duterte supporter o kaya pagka anti-Marcos, konti ang tao. I believe that kasi somehow, mas marami talaga ang pinklawan dito sa area ng Luzon. Alam naman natin yan, lalo na din, tapos norte pa si Marcos. So talagang mas masasabi nating mas may maingay silang boses dito. Pero, hindi yun ang pangkalahatan. Remember, Luzon, Visayas at Mindanao, may OFW pa. Ang problema, yung mga taga Visayas at Mindanao, hindi masyadong nagsasalita pa ngayon. Kaya nga sana, atin lang din inaanyayahan yung mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Panahon na para magsalita din po kayo, gumawa rin po kayo ng mga rally at ipakita din ninyo, 'di ba? Kasi wag niyong hayaan yung mga teroristang makakaliwa at itong mga kakamping na mag-ingay sa Luzon. Yun lang ang sanang natin dito. Hindi namin kayo kakalimutan pero kailangan din ninyong kumilos diyan sa lugar ninyo. Malaking bagay yan pag makikita yan nationwide. Meron naman tayong isa pang balita patungkol doon kay Bamban Mayor, dating Bamban Mayor Alice Guo, na ready na daw ang Bucor na tanggapin siya. May request actually si Alice Guo na wag na siyang ilipat from yung kung saan man siya nandoon na kulungan ngayon, wag na siyang ilipat ng kulungan kasi matindi rin ito reclusion perpetua. Lifetime imprisonment yung yung pinataw sa kanya. Grabe. Balita natin itong mayor na to sa Bamban Tarlac, magaling daw na mayor ito Sabi. Pero sino ba ang nagpasimuno nitong kaso na to dito sa Pilipinas at naku po, napakaingay nitong senadora na to ngayon dahil nung nasintensya nito, sunod-sunod na naman yung kanyang pagbibigay ng opinion itong Senador Ontiveros, pero natatandaan niyo ang tahimik niyan for few months kasi 'di ba inexpose siya ni Katunying tungkol doon sa kanyang insertions. Dahil may mga flood control insertion siya amounting to 1.35 billion. At dininay niya yun. Sinabi niya na wala siyang insertion, walang ganito, walang ganyan. Naging mainit na issue yun until maglabas ng ebidensya itong si Katunying. At hanggang ngayon hindi pa nagpapaliwanag itong ating napakahusay na senador. Pagdating dito kay Alice Guo, ang ingay na naman, pero sa corruption sa gobyerno, ang bilyon-bilyon, daan-daang bilyon na na insertion din ng gobyerno sa flood control, tahimik siya. Bakit kaya tingin niyo tahimik siya, paring RJ? Nagtataka nga ako diyan Pagdating sa 'di ba napansin nyo, pagdating sa flood control, tahimik na tahimik, basta mga corruption, gano'n yung usapan, hindi mo mararamdaman to si Ontiveros. Hindi, clarification lang hindi pala reclusion perpetua, life imprisonment. Okay. Yung kay Alice Guo. Tapos dito sa mga kagaya niyan, yung mga kaso na hinahawakan niya, talagang push na push siya. Hindi ko alam kung timing lang ba to dahil nagsalita si Senator Amy o pang takip na lang ba to doon sa issue na
binato ni Senator Amy dun sa kapatid niya o sumakto lang talaga. At napapansin ko talaga dito kay Senator Hontiveros, mayat-maya, pag scroll mo ng ng Facebook mo, mayat-maya nandun siya. Meron pa ngang mga comment doon na comment ng hindi mo malaman kung sa ibang bansa ba yon na future president daw, bagay na bagay daw maging future president. Pero paano ka magiging future president kung hindi mo masasagot yung mga akusasyon patungkol sa iyo, kagaya nga niya ni Katunying, di ba? Hanggang ngayon wala tayong alam. Basta nanahimik na lang siya noon na parambula simula nung galing sa maingay na alam mo yung palengkerang hindi mo malaman, biglang dahil inatake siya, biglang nawala. Tapos ngayon, aangat na naman. Dahil nakalimutan na siguro natin. Pero tanda mo, hindi namin nakakalimutan yung mga pinagagawa mo. Kaya ngayon yung question mark ngayon. Kasi biglang naglabas ng desisyon yung korte dito kay Alice Guo. Tapos tahimik ito si Risa Hontiveros sa kanyang insertion at saka sa insertion ni Bongbong Marcos sa GAA. Alam naman natin na itong si Risa Hontiveros isa doon sa sa komite. Pero sabi naman niya, hindi daw siya pumirma, hindi daw niya pinirmahan, pero meron pa rin siyang insertion dito sa 2025 budget. Jay, ano sa tingin mo? Diversion na naman ba to? Pinahiingay na naman ba nila to para makalimutan itong totoong issue ng bayan natin ngayon, which is corruption? Para sa akin, natatakot sigurong masilip itong si Risa. Kasi una-una, mabalik tayo dun sa insertion nga, kung matatandaan natin, gawa ng medyo maingay din si Senator Chis Escudero, di ba? Mapatungkol sa korupsyon. Oo, nadadamay siya. Na-mention pa si Romualdez. So ngayon, nakita natin na pinag-initan si Chis Escudero doon sa 30 million na ibinigay sa kanya ng kontraktor at inamin naman ng kontraktor pero sa sarili niyang pera yung binigay kay Senator Chis. Nagtataka tayo na bakit bilyon ng usapan sa insertion ni Risa Hontiveros pero bakit hindi inaaksyonan ng COMELEC? Bilyon kung matatandaan ko 3 billion ata. Actually, hindi na nga COMELEC ang may problema dyan. Ombudsman na. Ombudsman din, no? O di umano doon sa mga insertions niya, meron doon hindi ko alam kung ghosts o may mga ghosts talaga. Dapat tapos na o nagsimula na pero hindi pa nagsisimula. Tsaka yun nga, isa rin sa mga nakita natin yan, yung mga proyekto na hindi natapos. Ngayon, dito natin talaga nalaman na pag ikaw ay tahimik at hindi mo sinisita o hindi mo binabangga ang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas, hindi ka nila papakailaman. Kagaya ng ginagawa ni Risa. Kaya nga sabi ko nga, kung pagpipilian natin, Chis at Risa, mapatungkol sa ingay, mas maingay pa si Chis. Kaya, ginigipit si Chis ngayon. Kaysa kay Risa, na tahimik sa korupsyon, hindi nga ma-mention si Martin Romualdez Tingnan mo, hindi siya ginagalaw. Siguro, kaya kagaya ng tanong mo, Boss Da, kaya hinananahimik siya ngayon, ayaw niyang trabahuhin siya, kagaya ng ginagawa sa ibang mga senador. Kasi yung mga nag-iingay ng mga senador ngayon, tinatrabaho. Pero siya tahimik, hindi siya tinatrabaho. Master Judea, dito kay sa issue nung kay Alice Guo at saka nito ni Risa Hontiveros na biglang nagsalita, tahimik sa confidential maingay sa confidential funds ni VP Sara, tahimik sa corruption ng Marcos administration. Biglang ngayon, nag-iingay. Yun. So, iba kasi yung may tinitingnan sa kinikilingan Kumbaga, unahin ko muna itong kay Guo, no? Ito, real deal na to. Ibig sabihin, talagang wala nang atrasan. Kawawa rin to. Kawawa. Talagang diniin. At ang may malaking ambag, kaya nahulong ito, isa na yan, si Risa Hontiveros. Kaya nga parang proud na proud siya kasi siya ang nagpasimuno neto. Pero di ba meron ding issue na may pumasok din daw na mga bagong parang grupo ng Pogo sa Pilipinas o ng illegal na sa Pilipinas. Yun nga ang problema dito kay Risa Hontiveros. Kasi
kapag mapapakinabangan nila, tahimik sila eh. Pero kapag kapakinabangan ng kalaban nila sa politika, doon sila nag-iingay na alam natin yung itong si Risa Hontiveros, noon pa man may problema na ito sa PhilHealth eh. Then, yung insertions, hindi daw insertions, tinatawag niya itong amendments. Wala namang pagkakaiba yun, isa lang naman pinanggalingan ng pera eh. Doon pa rin naman sa funds, and program funds ang galing. So, insertions or amendments, parehas lang naman yun kung saan ang galing. Ibig sabihin, walang pagkakaiba. Kahit gaanong pagrarason ang gawin ng Risa Hontiveros, nakikita po yan sa numero eh. May mga pinakita si Tunying eh. Pinakita si Tunying ng mga numero at mga katibayan na ikaw, Senator Risa Hontiveros, ay talagang may natanggap din na pera. Kaya kami nagtataka eh, kung bakit ang tahimik mo, tapos biglang pag may issue na mga katulad nito kay Alice Go, biglang nag-iingay ka. Hindi kaya ito may nagpapaligsahan ito, mga partner, na kung papansin niyo, walang malakas na kandidato sa pagka-presidente ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kaya napangako na, sige, kung sino ang medyo matunog na pangalan yun, susuportahan ko. Kasi lahat sila parang nag-iingay ngayon, nagpapagalingan, nagpapabibuhan sila Kung sino, siguro, ang pinakamaingay at pinakamalakas, yun na siguro susuportahan ni Bongbong Marcos Jr. Kung ako naman ang kandidato, kung ako ang kandidato, ayokong madikit dito kay Bongbong Marcos. Kasi sirang-sira ito kung pare-para sila sira. Ayun na nga. So, again kung ako ang kandidato, hindi ako papayag na makonect ako dito. Dapat nga, siya pa mismo yun nag-iingay at binabanatan nito kung gusto niyang pumosisyon para sa 2028. Hindi ba? Pero mukhang sa akin mukhang hindi yung eleksyon ang punteriya nila. Mukhang ang punteriya talaga nila is palabnawin itong mainit na issue na ito ngayon. Kasi sila naglalaglagan Jay, meron kayo dadagdag bago si Sir Jack? Ito kasi, saan ba naanuhan ng kaso si Alice Go? Di ba sa Pogo? Di ba? Sa Pogo yan Ngayon, nagtataka ako kay Risa na hadlang siya sa Pogo, pero hindi niya hinahadlangan yung Pigo na ipinalit doon sa Pogo. Yun. Na yung Pogo, ang mga naglalaro doon, mga dayuhan. Chinese. Mga Chinese. Pero yung Pigo, purong Pinoy ang mga naglalaro doon, pero wala ka ding salita doon. Eto hindi siya napaisip ako na hindi kaya nyo tinira ang Pogo para maprotektahan nyo ang Pigo. Alam mo, si Risa Hontiveros lang ang nakapagpaisip kay Jay Bihira nag-isip yan. Ngayon lang siya napaisip Ano sabi mo? Si Risa ang protector ng Pigo. Pwede. Kasi hindi niya binabanata yung Pigo na sugal ngayon Pwede. Doon nanggaling doon ng kaso si Tsaka merong Alice Go. Tatanda mo, merong expose si Sas Rogando Sasot tungkol dyan yung mga dumadaan daw from ibang bansa, dyan daw dinadaan sa Clark. Papasok dito. Hindi pa rin nila nasasagot yun, yung expose na yun. Ano sabi mo dito sa kaibigan mo, si Risa? Ito si Risa, pinapantayan ng Facebook ko nito Actually, gusto niyo makita. Makamatagal makabagal walang way. Actually, laki ako nire-report yan. Lumalabas pangalan niya. Talaga? Dalawa klase yan. Merong taxe, tapos merong UR report, copyright now, copyright. Kaya, pansin nyo, hindi ako nakukuha sa mukha niya. Bawal pag minus ko yung mukha niya, talagang ganda ko Baka type ka niya. Kasi yung yung huling na link sa kanya, parang hawig mo Oo, sino? Oo nga. Yung bumibili ng DVD, dyan sa may Cherry. Hindi nyo kilala yun? Yun, si Llamas. Anyway, si Alice Buon naman, ako nangihinayang ako sa kanya. Parang bagay kami. Oy. Di sino? Si Alice Buon. Sayang, Alam ko, naniniwala ako walang pa naman si kasalanan. Daming Su. Oy. Ayun niya si Sansay Diba? Nasa loob na unless gusto mo pumasok doon. Kasi kami magsama ron, diba? Crush ko yan Alice Buon na yan, diba? Ang ganda talaga yan. Single daw yan, single. Yun niya siyempre. Alam mo, gawa niya tomboy kasama niya hapulap. Chismosa ka. Anyway, si Alice ko, sana makalaya pa sa sayang. Ang ganda niya,
Sayang lahi. Meron pa naman yatang appeal yan eh, no? Oo, kasi batang-bata pa to, magaling daw na mayor ito eh, sa Ay, Bamban. oo, Ito lang mga taga-Banban eh. Actually, yung kaibigan ko, nagagwan ng lock mismo. Sana nagsabi, galante lang ito eh. So, pinag-initan talaga or paano? Actually, umaabot na lang ah. Oo. May relief goods na Ay, sila. wow. Ba't Galing, Ano kanila yan? Ambon pa lang, may relief goods Ampun pa lang. Tapos pag umulan, walang pasok sa buwan. Sarap. Ang ganda pala Kaya dito. alis ko. Kulong talaga siya. Oo, alis ko. Pakatatag ka. Paglabas mo. Love you. Pero Boss Dada, may tanong ako. Ha? Okay. Tanong. Doon sa mga taga Cavite, wala na bang pogo dyan? Sarado na yung ano doon eh, building. Sarado na. Island Cove, yung Island Cove. Wala na sarado. yan. Ako, In fairness naman, sarado. no comment. Nako. Huwag mo na ituloy. Nako po, yun na nga, meron pa isa bukod dyan kay Alice Guo. Pagka Alice Guo, ganyan naiisip ko talaga si yung favorite, yung kaibigan mo. Si General General pa ba yun? Ewan ko. Oo, nasa ano pa ba yun? General Lupa. Nasa posisyon pa ba yun? Si General Torre, parang nagpapapansin. May Oo nga. sinasabi siya na willing daw siyang hulihin. Si Senator Bato. Si Senator Bato. Actually, nakalimutan na nga natin eh. Oo nga, Akala ko biglang wala na yan eh. Akala ko nga, naglao nasa na ibang yan. bansa na Akala yan. ko bumalik na yan sa kaharian ng Bigla mga nagpapansin demonyo eh. Oo, nandiyan pa pala. Ano masasabi niyo dyan? Akala ko nga akala nga natin bumalik na sa lupa yan eh. Hindi natin nakalain na biglang... Pero yan ang pumuporma Oo nga. sa Dilaw. Oh. Pumunta pa nga sa event ng Liberal Party. Uy! Oh, pangit nun. Dilaw tsaka itim. Pagkagsama niya. Brown yun. Dilaw tsaka itim. diretso. Grabe naman yun. Tsaka puro germs, no? Dilaw tsaka itim. Tsaka yung mga pinklawan. Kaya siya ang mukhang tinitingnan na maaaring kandidato sa 2020. Si... President, boss. Hindi ko alam kasi kaya nga nila kaya nga gusto kasi 'di ba? Ano ba mga pinklawan? 'Di ba Gen Z 'yan? Oo. So, ang mga pinklawan Gen Z. Mahilig ang Gen Z sa Blackpink. Ayun. Oo nga, no? Masok. Naman pala eh. Pero ganun sila ka-desperate ha. Isipin nyo yan. Kung sino-sino na naisip nila. Tito Soto, Torre, Risa. Kasi wala naman silang Grabe, pambato. no? Wala namang mga Vice pambato kasi. Kahit pagsama-sama yung boto nun, Oo. hindi mananalo yun. Tsaka ito, yung kay Torre na yan, kung nalagpasan mo na yung isang pagkakamali na ginawa mo, lalong-lalo na doon kay, una-una, yung isang pagkakamaling ginawa niya kay Pastor, pangalawa, yung kay Pangulong Duterte, pinagbigyan ka na ng itaas na para magbago ka, tapos gusto mo na ulit ngayon tatluhin. Anak ng teteng naman. Abuso yun. Hindi, tsaka ito nakakahiya sa mga men in uniform natin na may isa silang miyembro na kapag sa oras na kailangan sa gipitan na mission sa pangbabastos, may huhugutin silang isang ganito. Kasi itong gagawin niya, katulad niyan, maling-mali na yung ginawa kay Pangulong Duterte, tapos uulitin na naman kay Senator Bato. At yung nanghuli kay PRRD, yun din yung gagamitin para kay Senator Bato. Hindi nga gagamitin eh. Siya lang nagpupumilit. Ayaw na sa kanya. Oo. Pero Hindi, kahit nagpupumilit na. siya. Pinipresenta niya sarili Pwede niya. kasi yun pwede kasi din talaga na mangyari yun, napalabasin lang na siya ang nagpe-presenta. Pwedeng ganun eh. Alam naman natin ang karakas ng gobyerno ngayon, ng administrasyon na magpasiklab ka para sa bandang uli, wala kaming kasalanan Pero yan. alam mo, Jay, di ba, sumiklab ulit yan yung kay Senator Bato, arestuin. Malabo na kasing mangyari yan. Gawa nang naglabas ng bagong ruling ng extradition yung Supreme Court. Yan. O kaya feeling ko, itong iniingay ni Tory ngayon, nagpapapansin talaga. Makorek kita dyan. Meron tayong tinatawag na Remulla 101. Breaking, yung bending the law. Bendalo. So kahit may Supreme Court na decision, merong Remulla 101 theory. Pero sinabi Lakas talaga. na rin nila na hindi naman figure of speech lang daw 'yon. Hindi naman daw 'yon actual na i-bend yung law, but figure of speech. Ito matindi dyan. Sino ang pumigil sa pagpapasori ni Marcoleta kay Remulla? Ayun ang Senate President Si ba? Risa Ontiveros. Oh. So kitang-kita mong sumisip-sip itong si Risa Ontiveros
kay Marcos. Oh, yun lang. Kasi nga, ayaw sa kanya ng, balita ko, ayaw sa kanya ng Pink eh. Ng mga ilang mga leaders ng Pink. Mas gusto pa rin si Lenny. Kaya pinipilit nila si Lenny. Kaya siya ngayon sumisip-sip dito kay Marcos kasi kung siya nga naman ang Endorse. parang endorse. Malaking bagay pa rin yun kasi nakaupo sitting president, mayroon pa rin niyang makinarya. Yes. May pera pa rin yan. So hahabulin niya yung pera dun. Kasi remember sa kampanya, dalawa lang naman yan. It's either you win or you gain. O manalo ka o kumita ka. Kumita dahil doon sa campaign funds. Sino ba maraming pera ngayon? Administrasyon. Kaya sip ng todo yan sa administrasyon. Wala naman kasing prinsipyo yan eh. Yun lang, oo. Yung kaya kay Torre, parang kung si Torre kukunin, alam natin for the sake of conversation lang, insulto yan sa mga active na na mga pulis. Oo, kasi tinanong din ni Panfilo Lacson, bakit si Nartates, acting PNP chief pa din. Diba? Parang gusto na nila talagang sibakin to kasi hindi naman pwede na dalawang four-star general Isa diba? lang dapat. So, ibig sabihin, talagang insulto to partner. So, ibig sabihin ba, hindi kaya ng mga active na general itong trabaho at si Torre pa rin ang kukunin nila. So, malabo rin yung mangyari. Baka dyan na sila mag-away-away. Ano ba yun, ayaw bitawan ni Torre yung posisyon niya? Ayaw. Kasi Kapal ang kailangan mukha mo, mag early retirement para full-fledged 4-star general na si Kapal Nartates. din, Kapal din Hindi kaya nung ibang general gawin. Ayaw lang nilang gawin yung ginagawa ni Torre na manghuhuli ng illegal. Yan. Kasi dapat nung pagkahuli mo kay BRRD, dinala mo pa yan sa korte ng Pilipinas, hindi mo binitbit doon. Hindi gagawin ng ibang general yon dahil sumusunod sa batas. Pwede, may punto ka doon. Pero yun nga, isa pang balita, speaking of yung pagpapadala kay Pangulong Duterte dyan sa ICC, kasi may balitang umikot nito lang na natagpuan na naman daw si Pangulo na walang malay sa kanyang selda. Pero pinabulaan na naman ito ni Attorney Kaufman, sinasabi nga na hindi daw totoo yun at inaantay ni Pangulong Duterte yung resulta kasi sa November 28 ilalabas na ng ICC yung kanilang decision whether i-release nila si PRRD. Pangulong Duterte. At balita ko, ilalive yan. Ilalive So, ng ICC. abangan natin yan, abangan natin. Patungkol yung kay Torre, balikan ko lang ng maiksi. Hindi na yan makagalaw ngayon nang nandiyan dyan si John Vic. Alam naman natin nagkakiskisan niya kaya naitsapwera yan eh. So, malabo yon. Parang suntok yan kay John Vic kung bibigyan pa siya ng ganong Pabor. trabaho. Ikaw, ano masasabi mo sa kaibigan mong si Torre Torre na nagpupumilit pa rin na maging relevant? Ay, akala ko kinain na ng lupa yan. Di pa. Wala ko. Kulay lupa lang, pero di pa Kulay at na rin yan, no? Pananin mo lahat ng magkakulay, no? Meron lang kayo, kuya, kuya, mas lana, Binanatan ka. Bakers yan. Bakit naiitiman ka ba kay Dada? Bakers yan, uy. Bakit ganun pera na sa'yo? Kobe Bryant yan, no? Hindi naman kulay. Kobe Bryant. Bumabawi. Ano yan, kulay at leta yan, eh. Yung si Marcos, si Boying, si Torre. Alam ko kulay at eh. Pati buto nun, tsaka kaluluwa nun, itim. Ano yun, Iba eh. yun. Actually, si nag-early retirement kasi sa tanas, ha? Dahil sa kanya. Sa kanila tatlo. Magre-resign wala. Pero grabe, meron pa talaga siyang kapal ng mukha na ipresenta yung sarili niya, no? Pinupush niya pa eh. Kasi alam mo, pinupuri kasi siya ng mga pingklawa, yung mga ng mga kalahi niya. Inuuto-uto siya eh. So, siguro, kasi sabi nila kwento lang sa atin to, may pagka-narcissist daw talaga ito si Torre. Yung parang, alam mo yung parang FLM, ganun ang datingan. Magkahawig pa sila, di ba? Isa pa pala yun. Yung mga ganong kulay, kasama na ugali. Kaibigan mo ba si FLM? Hindi. Okay. Minumura ko lang pag gusto ko. Dapat ito si Torre, imbestigahan tungkol dun sa mga maling ginawa niya sa kanyang serbisyo. Aside from that, etong balik natin kay Risa Ontiveros, yung PhilHealth. Kanina gusto mong sabihin yan eh. Dapat maimbestigahan siya tungkol dun sa PhilHealth na yun at saka yung insertion niya.
O hindi ba? Dapat ano 'yun, magano pa rin 'yan. Yung ombudsman dahil nga may mga lumabas na mga gantong question, i-pressure din natin dapat ang ombudsman. Pero linawin natin kasi doon sa PhilHealth, absuelto siya doon. Okay? Pero bakit natin sinasabi na dapat imbestigahan din ng ombudsman? Yun din naman ang nangyari kay Joel Oo. 'Di ba? Kay Senator Joel Villanueva na Sabi-sabi lang din oo, na absuelto rin, 'di ba? So, bakit uulitin niyang imbestigahan 'yun, pero dito kay Ontiveros hindi? So, merong may problema. Talagang namimili si Rimulya pagdating sa ano. Sino ba yung nakakaalam kung magkano yung figures ng PhilHealth? Billion din yata yan O kung matatandaan ninyo, yung issue niya sa PhilHealth, yung ginamit niya yung pondo daw ng ito, di umano, mainit na mainit to noon, ginamit niya yung pondo ng PhilHealth para sa kampanya niya. Parang lumalabas yung mga, ano niya sa mga bus. Yung para programa ng PhilHealth, pero yung mukha niya yun nandoon, napakalaki ng picture niya, para makatulong sa kanyang kampanya. At hinahanap nga ng taong bayan yun. And ang alam ko yung figures dyan sa sa insertion niya, 1.35 billion yun 70 billion. 70 billion yung sa PhilHealth. Tapos 1.35 billion. Etong bago. Etong sa itong bago. Insertions. So dapat iniimbestigahan din ng ombudsman ito, hindi ba? May punto yung sinabi ni Boss Bay. Bakit kay Joel Villanueva pwede? Kasi, ang tawag dyan ng pro Bongbong Marcos, hindi insertion, amendments. Pagka minority ka, insertion. Yun So, ginagawa lang nilang legal, pero gano'n din yun. Nakaw is nakaw. Pero feeling ko, kaya ayaw patulan ni Boy Mulimunya, yung kaya Risa. Balita ko, may relasyon sila. Uy, Grabe ka naman. matindi Talaga? Ano ko lang, nahagap ko lang ngayon. Yung allegedly. Alam ko kung umano. Allegedly di mo ano. Bakit sila? 15 billion. ibay talaga sikmura Correction, niyan sabi si ni Jay, Riz. kasi si Jay nag-chat Bakit GPT. sila kasi yung kulay ni 15 billion, sure yan yung sa yung sa PhilHealth Hindi pala scam, 70, 15. kasi hindi lang yan, pati si 15 billion. Leila de Lima meron ding problema sa budget, yung DOJ meron daw siyang hindi unliquidated na milyon din yung halaga. Pero itong mga to ang maingay sa issue ng corruption ni VP Sara, pero sa corruption ni Bongbong Marcos, di umano, tahimik sila. according to Zaldico na 56 billion yung 56. Yung hinatid latest. sa kanilang pera, wala silang imik. Yun na nga, pinagtatawanan nga ng mga political commentators ngayon yung sinasabi ni Ping Lacson. 'Di ba na hindi ang si Bongbong daw ay walang kinalaman, tapos parang within the ranks of Bersamin, si Pangandaman, tapos yung dalawang Yusek. Sila yung lang may daw ang hindi Paano daw nangyari pwede yun? umangat Kaya nga, kay, boss, pinagtatawanan sila kung makikita mo sa social media. Halos siguro 90% ng netizens, talagang puro tawa na lang ang sinusukli sa kanila. Kasi halata naman kasi yung ginagawa nila. Mga sip-sip to mga to Alam nyo, hypocrites tong dilaw na to. Tulad nito si Risa, ito si Dilima. Parang wala na atang driver si Dilima. Meron akong kakilala, poging driver, baka kailangan mo. Kasi parang kakaiba ka na tingnan nyo mabuti, napakatahimik nila doon sa sinabi nung kapatid na adik si Bongbong Marcos. Balik tayo ulit doon. Para sa akin, wala kayong karapatang magsalita ng kung ano-ano. Etong may epekto sa bansang Pilipinas na adik ang presidente. Kasi posibleng dyan nagsimula ang nakawan dahil may adik na presidente. Bakit mataas ang dolyar? Dahil may adik na presidente. Bakit bagsak ang ekonomiya? Dahil may adik na presidente. Lahat po kasi ng decision dyan galing doon posible. Diba? Pero bakit tahimik kayo? Tapos lahat ang ginagawa ninyo, ingay dito, ingay doon, pagdating doon sa kay Bongbong, wala kayong nagawa. Di ba? Dapat doon pa lang. Pero may breaking news. Breaking news. Sabi naman, umamin na si Marcos. Nga adik. Hindi, ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Parang ata yung gustong Umamin nga. nangyari yan Siya nagsimula nung Nakawan. Dapat yan, mula sa simula, ang naayos namin, ikaw ang matapos. Pero bukod kay Bongbong Marcos, the term Risa insertion flood control
refers to recent allegations Magkano yan? and related controversy in the Philippines that Senator Rizzo Hontiveros made a 750 million insertion for flood control projects as part of a larger 3.35 billion alleged insertion in 2025. Patay. Yung lalaki. Hindi ano yan, hindi insertion yan. O, Risa, ipaliwanag mo yun, Risa. Kailangan talagang, bukod sa ipaliwanag niya, kailangan imbestigahan din talaga. Kita sinisilip yung ibang senador, di ba? Galing nitong magreklamo, galing nitong mag-open ng mga kaso tungkol sa mga tao. Ito ang isang malaki to, mantakin mo, ang ano ba, advokasya niya. Yes. Di ba, ang advokasya niya, ang Sa mga committee niya, kababayan. kababayan, kabataan. Pero bakit biglang meron kang flood control project? Di ba? Di ba? Alam naman natin, pinadadaan yung corruption sa flood control. Correct. Oo, di ba? So, tapos makikita nyo, SALN, usapang SALN. Magkano Pero- lang ang SALN niya? 18 million lang. Oo, di ba? 11 ba? Anyways, walang 20 million yung kanyang Ang tanong ba, mayroon bang naipakitang proyekto si Risa Hontiveros doon sa insertions or amendments na binigay sa kanya? Yung maraming sinasabi na meron daw mga dapat nagsimula na, nawala pa, merong hindi pa natatapos. Oo, so ano na ano dapat yan? talaga, tama. Imbestigahan talaga. Kasi Lahat. hindi pwede na Lahat. mamimili lang kayo ng imbestigahan. Si BP Inday Sara, araw-araw gusto niyong imbestigahan eh. Samantalang ito, billion na pinag-uusapan natin, partner. Oh, tapos inuuna nila yung 125 billion, di ba? Ngayon, yun yun pa ang rin. pinag-iinitan nila. Pero samantalang yung mga insertion nila na sobrang lalaki, tahimik sila dun. At yung ombudsman natin, hindi natin maramdaman. Doon lang natin nararamdaman sa mga kalaban. Hindi lang kay Risa, meron pa sila Grace po. Oh, meron yung pa pa sila nga eh. Binay. Oh, di ba yung mga nilabas, okay lang din naman yan na imbestigahan yan. Pero aside from that, dapat talaga lahat. Alam mo kung dapat, bakit hindi nila magalaw yan? Kasi Bongbong Marcos is trying to please the Yellow Pinks. Dapat pag ginalaw niya yung mga yan, wala na siyang suporta. Wala na yung loyalista sa kanya, kakaparanggot na lang natitira, tapos bibirahin niya pa tong dila, wala nang matitira sa kanyang suporta. Pwede.